Ang ego ay internal sense ng ating self-esteem and pride. Ito ay tumutulong to make us feel good sa ating sarili. Ang presence at strength nito ay nidedetermine ang combination ng internal factor, tulad ng thoughts, emotions, at pangangailangan. Ganon din ang external factor, tulad ng environment, reaksyon ng ibang tao, at social influence. Ang ego ng isang tao ay maaari ring masugatan. Marami sa society ang kinarakterized ang male ego bilang large at delicate, na kaakibat ng sensitive at lalaking merong low self-efficacy. Ang katatagan at durability ng male egos ay iba-iba sa bawat lalaki. Ang lalaking merong oversized ego, di umano ay mahirap pakisamahan. Sinasabing iniisip ng mga ito na sila ay mas matalino kaysa sa mga babae, hindi rin sila umiiyak o nagiging emotional sa harap ng ibang tao, lalo na sa presence ng opposite gender. Ang mataas na pagtingin ng lalaki sa sarili ay often nagreresulta ng toxic masculinity na naglilid sa paniniwala na ang mga lalaki ay dapat kumilos in a certain way, tulad ng pagiging matigas, mentally and physically. Ang wounded ego ay tulad ng emotional trauma na na-overwhelm ang isang individual's defense mechanism. Winawasak nito ang pride at self-worth. Sa ibang mga kaso, ang nararamdamang kahihiyan o disgrace ay masyadong matindi na hindi na nila maibalik ang kanilang confident at nagsisimula na ring pagdudahan ang sarili. Ito nga ba ang sinasabing wounded ego o ito ang malinaw na definition ng isang narcissistic na tao? Si Alexander Vladimirovich Bykov ay pinanganak noong April 1, 1988 sa Ural-Belinsky na isang administrative center sa lungsod ng Penza. Ito ay 625 km southeast ng Moscow na siya naman largest city at capital ng bansang Russia. Sila ay naninirahan sa maliit na bahay na binili ng mga magulang ni Vladimir sa Belinsky. Lumaki ito sa isang dysfunctional family. Ang kanyang ama na si Vladimir ay isang combine harvester. Nag-aral din ito kung paano gumawa ng refrigerator equipment. Ang ina naman nitong si Irina ay kilala bilang lasinggera. Hindi nagtagal na influensyahan din nito ang asawa sa kanyang bisyo. Pagkaraan ng 2 taon, muling biniyayaan ng anak na lalaki ang mag-asawa, pinangalanan nila itong Sergey. Pinupuwersa ni Irina ang 2 anak na magtrabaho sa kanilang family vegetable garden sa murang edad. Ang 2 bata rin ay pinagtatrabaho ng ina para kumita ng pera. Nagiging utusan sila ng kanilang mga kapitbahay. Nangongolekta rin sila ng mga metal scrap para ibenta. Sinasabing binubugbog ang mga ito ng mga magulang pag umuwi silang walang dalang pera. Ang kabataan din nito ay mahirap. Lumaki siyang duwag pero mayroong masamang ugali. Ilang beses ding nahuling nangungupit ang 2 bata, pero dahil alam ng mga tao ang sitwasyon nila, hindi na nagsasampa ng kaso ang kanilang mga biktima dahil sa awa. Sa edad na 40 ang ama nitong si Vladimir ay nagbigti, siya ay 12 years old lamang noon. Ayon sa mga kapitbahay, ang pagiging alcoholic at pagpapakamatay ni Vladimir ay resulta ng pagtataksil ng asawa nito. Mas lumala ang adiksyon ng kanyang ina na madalas silang iniiwanan sa pangangalaga ng bulag nilang lola. Hindi nagtagal muling nabuntis si Irina at pinanganak ang isang sanggol na lalaki. Hindi rin ito matukoy kung sino ang ama ng pangatlong anak. Mas naging marahas din si Irina sa mga bata. Madalas nitong hinahampas ng manipis na patpat si Alexander pag wala itong naibigay na pera at hahampasin ulit ng another 50 times pag nakita niyang umiyak ito. Binansagan si Alexander ng ibang niyang kaibigan na dried Rambo dahil sa pagiging payat at poacher dahil na rin sa tattoo nito sa kanyang braso na merong inscription na poacher. Noong high school, dahil hindi inaasikaso ng ina, madalas itong pumapasok sa school na ang baon ay hilaw na karne o isda. Dito siya sinimulang bansagan ng mga classmate niya bilang predator. Dahil sa hilig nito sa mga violent action film, na-enjoy niya ang bago niyang nickname. Sa edad na 16, natutong uminom ng alak si Alexander at nagsimula na ring lumaban sa alcoholic na si Irina. Pinangarap din nitong maging miyembro ng Special Force Army, pero hindi siya natanggap dahil siya di umano ay payat at maliit ayon sa Army recruiter. Natapos nito ang kursong Agricultural Machinery Mechanic noong taong 2007 sa isang vocational school. Muli siyang nag-aral sa Penza Pedagogical Institute para maging guro. Ito ay isa sa mga prestigious educational institution sa Penza region. Pero sinasabing ginawa lamang niya ito para maiwasan ang mandatory military service. Sa bansang Russia, merong mandatory military service kung saan ang lahat ng eligible man na nasa edad 18 hanggang 30 ay obligadong mag-serve ng 1 year. Ang pag-iwas dito ay maaaring humantong sa penalties o pagkakakulong ng 2 taon. Habang nag-aaral, sinasabing halos hindi naman pumapasok si Alexander, kung pumasok man ito ay nasa impluensya ng alak. Ang nakakabata naman nitong kapatid na si Sergey ay nabugbog at nagtamo ng traumatic brain injury matapos itong itapon mula sa sasakyang umaandar. Sa huling taon ni Alexander sa college, ito ay na-expelled dahil sa hindi pagpasok.
Itinuon nito ang atensyon sa pag-aalaga sa kapatid na nakasurvive, pero nagtamo ng permanent injury at naging disable. Pumasok ito bilang isang security guard sa isang local administration. Sinasabing during that time maraming natatagpo ang patay na hayop sa kanilang lugar, na karamihan di umano ay may mga saksak. Inireport ni Irina ang kinakasamang si Vladimir nang ilang araw na itong hindi umuuwi sa kanilang bahay matapos ang isang pagtatalo. Sumama din si Alexander sa binuong search group para hanapin ang 30 years old niyang stepfather. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang lalaki noong spring ng taong 2010. Kinilala itong si Vladimir Berezovsky, ang stepfather ni Alexander. Noong September ng kaparehas na taon, 2 pang putol-putol na katawan ang natagpuan. Ang mga ito ay kinilalang sina Lev Andreev at Alexei Kutuzov. Lumipas ang ilang araw ang walang buhay na si Evgeny Marsharov, 54 ang natagpuan ng mga pulis. Ito ay sinasabing huling nakitang buhay noong July 19, 2010. Nakaramdam ng pressure ang mga otoridad galing sa mga tao na agad na resolbahan ang nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Ayon sa isang witness, nakita niya si Alexander Zoplov na kausap si Alexei Kutuzov. Para kumalma ang mga tao, inaresto ang mentally ill man na si Alexander Zoplov noong September 19, 2010. Dahil ito ay malakas, kinakailangan pa ang 6 na officer para ito ma-detain. During the arrest, isang kutsilyo din ang nalaglag mula sa bulsa nito. Nang questionin ang lalaki, agad itong umamin sa 3 krimen kahit wala pang naka-assign na defense attorney dito. Ito ay napatunayang guilty sa Part 4 ng Article 111 ng Criminal Code of Russian Federation na serious harm na nagresulta ng pagkamatay ni Alexei Kutuzov. Ito ay sinentensyahan ng mandatory treatment sa isang special facility para sa mga merong mental illness. Inakala ng mga pulis na nahuli na nila ang perpetrator dahil mula nang makulong sa mental hospital si Zoplov, huminto rin ang killing. Nireport naman ng kanyang anak na babae ang pagkawala ni Arkady Arakelian noong autumn ng taong 2010. Ayon pa sa anak nito, walang dahilan para umalis ang kanyang ama at iginigiit na baka mayroong nangyaring hindi maganda sa matanda. Napabalita naman na ang local hardware ay pinasok at ninakawan. Dahil na rin sa pagsusuri sa mga larawang kinuha sa hardware, naging malinaw sa mga pulis na ang suspect ay may small stature at slim build. Sinimulan nilang questionin ang mga kabataan sa Belinsky na kilalang laging merong dalang patalim. Hindi nagtagal na tuon ang atensyon ng mga pulis sa 23 years old na si Alexander Bykov. Sa mga panahong ito, ang binata ay sinasabing 56 kilograms lamang. Natagpuan nila ang binata sa isang bar. Nakuha sa kanyang posesyon ang mga bagay na kinuha niya maliban sa pera. Agad itong inaresto at dinala sa police station. Sa pangalawang search sa lalaki, nakuha dito ang isang kutsilyong meron pang bahid ng dugo. Kinabukasan ng dadalhin na ito ng mga pulis sa kulungan, pinigil ito ni Alexander sa pangakong confession sa mga krimen. Pero bago nag-confess nang hingi pa ito ng pagkain, tea at sigarilyo. Nagsimula itong umamin sa 9 na krimen. Ayon pa dito, ang pagpatay ay respetadong krimen at dapat di umanong siya ay respetuhin ng kanyang magiging cellmate. Noong September 17, 2009, sinasabing ginawa ni Alexander ang kanyang unang krimen. Ang kanyang biktima ay kinilalang si Evgeny Zhidkov na nakilala niya sa isang local tavern. Ang 60 years old ay pumunta lamang sa Belinsky district para ayusin ang pensyon nito. Ni-offeran ito ng binata ng lugar kung saan siya pwedeng matulog, hindi naman nagdalawang isip ang matanda at sumama ito kay Alexander. Bago pumunta sa kanilang bahay, bumili pa ng mainom ang binata. At this time siya ay mag-isa nang naninirahan sa dating bahay ng kanyang lola dahil ito ay lumipat na sa ibang kamag-anak. Sinasabing si Alexander ay pinalayas ng ina dahil nagsisimula na itong maging aggressive. Minsan na din umano nitong pinagbuhatan ng kamay si Irina at ang disable nitong kapatid na si Sergey. Pinakita nito sa matandang lalaki ang kutsilyong lagi niyang dala-dala para namang walang interes na muli itong binalik ng matanda kay Alexander. Nang nabaling ang atensyon nito sa iba, inundayan ito ng saksak ng binata sa kanyang lower jaw. Paulit-ulit pa niya itong sinaksak hanggang sa mawala ng buhay. Siya ay 21 years old lamang noong nangyari ang krimen. Tinago niya sa isang liblib na Lermanovskaya Street sa city ang kanyang unang biktima. Nang balikan niya ito makalipas ang isang buwan, nandoon pa rin ang katawan ng matanda. Nagdesisyon si Alexander na tanggalin ang ulo nito at itapon sa ibang lugar. Sinimulan nitong i-document ang kanyang krimen na pinamagatan niyang Crimson Hunt of a Predator. Sa unang pahina ng kanyang diary, meron din itong sinulat na, "I am a predator," at isang famous quotes ni Ernest Hemingway tungkol sa hunting. "There is no hunting like the hunting of man, and those who have hunted armed men long enough and like it, never care for anything else thereafter." Ang sumunod nitong biktima ay ang kanyang stepfather na si Vladimir Berezovsky, na tulad ng kanyang ina ay isa ring alcoholic.
Normal na araw na sa mga ito na pag nalasing ay nauwi sa argument at minsan umaabot pa sa pisikalan. Sinasabing merong maayos na buhay si Vladimir Berezovsky, kasama ang asawa nito at anak na babae na nagngangalang Nastya bago ito maging alkoholik. Iniwan din nito ang pamilya para makisama kay Irina. Nang muling naulit ang pananakit nito kay Irina, iginaya ni Alexander ang lasing niyang stepfather malapit sa bahay ng kanyang lola na hindi kalayuan sa kanilang bahay. At doon sinaksak niya ito sa lower jaw gamit ang isang folding knife na dala niya. Paulit-ulit din umano niya itong sinaksak sa tagiliran hanggang sa mamatay. During the attack, nagtamo rin ng injury si Alexander na binalot lamang niya ng piraso ng tela, saka hinatak ang katawan ng biktima sa masukal na lugar, pinutol ang ulo nito at tinabunan ng maraming tuyong dahon. Ang krimen ay nangyari noong November 4, 2009. Kinabukasan pumunta rin siya sa hospital para malapatan ng paunang lunas ang malaking hiwa sa kanyang palad. Pinatawag ng mga otoridad si Alexander para questionin. Sa bansang Russia, obligated ang mga healthcare staff na i-report sa mga kinaukulan ang mga suspicious injury ng kanilang mga pasyente. Sinabi ni Alexander sa mga pulis na nakuha niya ang injury ng siya ay matumba dahil sa matinding kalasingan at nabasag sa kanyang kamay ang hawak na bote ng vodka. Pinakawalan ang binata nang hindi di umano ni verify ng mga ito kung totoo ang statement ng binata. Ang sumunod na krimen ni Alexander ay nangyari sa isang park, kung saan niya pinatay ang dalawa niyang drinking buddies na sina Lev Andreev, 47 years old, at Alexei Kutuzov, na 30 years old naman. Ang dalawa ay sinasabing kilalang alcoholic na madalas nag-iinom sa isang parke. Noong May 8, 2010, sumama si Alexander sa mga ito na mag-inom ng vodka. Nang mapansin ng binata na lasing na ang dalawa, sinunggaban niya si Lev ng saksak sa baba nito gamit ang dalawang kamay. Bago pa man makapag-react si Alexei, inatake na rin ito ng binata. Tinangka rin nitong lumaban pero dahil sa matinding kalasingan, na-overpower ito ni Alexander. Pinutol nito ang ulo ng dalawa, saka naglakad papalayo sa parke na animoy walang nangyari. Sinasabing si Arkady Arakelian ay pumunta sa bahay nila Alexander, pinaghanda ito ng maiinom na vodka ng binata, binigyan pa ng sigarilyo. Sinimulan nilang pag-usapan ang mga naganap na krimen. At tinanong pa ng matanda kung kilala ni Alexander ang killer, na sinagot lamang nito na maraming mga crazy people sa ngayon. Doon na inamin ni Arkady na kilala nito ang pumapaslang, pero ito di umano ay makakalimutan niya sa halagang 15,000 rubles o mahigit 10,000 pesos. Hindi na rin nakalabas ng buhay ang matanda sa naturang bahay. Sinasabing ito rin ang unang biktimang nilibing niya sa kanilang bakuran matapos tanggalin ang puso nito dahil sa matinding galit. Napanood din di umano nito sa 2001 movie na Hannibal na pinagbibidahan ni Anthony Hopkins kung paano tanggalin ang puso ng tao. Dinala niya ito sa abandonadong building, saka ito niluto, sinamahan ng spicy ketchup at tinapay. Ito daw ay kalasan ng puso ng baboy. Ang experience ay agad niyang nilagay sa kanyang diary. Natapos na din di umano ang kanyang transition para maging ganap na predator. Inilagay din ito sa kanyang diary na kailangan niya ng time off bago muling magkaroon ng freedom para gawin ang kanyang gusto. Sinulat din nito na maaaring gusto lamang ni Zoplov ang natatamasang fame, kaya ito umamin sa krimen na hindi naman niya ginawa. Matapos ang 8 buwan nagsimula ulit pumatay si Alexander Baitkov. Ang kanyang naging biktima ay ang kilalang anti-social na si Vladimir Turusov noong May 2011. Dahil ito ay dating convict, wala ring nakapansin sa kanyang pagkawala. Ang 37 years old namang si Sergei Lishanin ay nawala noong June 11 sa kaparehas na taon. Ito ay nagtatrabaho bilang janitor. Hiwalay din ito sa asawa at naninirahan kasama ang kanyang ina. Ayon sa ginang, nagpaalam lamang daw itong bibili ng sigarilyo pero hindi na bumalik. Makalipas ang 1 buwan, isang lalaki na naman ang nireport na nawawala. Huling nakitang buhay si Sergei Sukharev na 34 noong July 19. Ayon sa kanyang confession, ang krimen ang 3 ay nangyari sa kanyang bahay at ang mga ito ay nakalibing sa kanilang bakuran. Sinabi rin ito na kinuha niya ang puso ni Sergei Lishanina at ang bicep ni Sergei Sukharev. Pinakuluan daw niya ang mga parte ng katawan, nilagyan ng paminta at asin bago ito niprito. Ginawa daw niya ito habang nakikinig ng music at umiinom ng vodka. Noong gabi ng January 21, 2012, pinasok ni Alexander Baitkov ang Everything for Home store na isang local hardware. Ninakaw niya ang isang kutsilyo, drill, at pera na nagkakahalaga ng 8,000 rubles o mahigit 5,000 pesos. Sa simula hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis, pero matapos ang ginawang house search kung saan natagpuan ang kanyang diary at isang martilyo na meron pang bahig ng dugo, doon na nagsimula ang mabusising investigasyon. Nakumpiska rin ang maraming pelikulang naglalaman ng violent scenes sa bahay nito.
Ayon sa personal diary na nakumpiska ng mga pulis, kung saan dinidescribe ng author ang sarili bilang isang lone wolf. Nakalagay din sa diary na siya ay responsable sa 11 murder. Nagsimula din umano itong pumatay nang hiniwalayan ito ng kanyang kasintahan. Ni-reenact din ni Alexander ang mga krimen sa harap ng mga pulis gamit ang dummy at plastic knife. Saka itinuro kung saan niya ni-disposed ang ilang biktima. Kapansin-pansin din ang kasiyahan nito habang nide-demonstrate ang kanyang mga krimen at tinawag pa ang pagsaksak sa baba ay ang kanyang signature move. Ayon di umano sa isang movie na napanood niya, kung ang isang tao ay sasaksakin sa lower jaw, ito ay agad na mamamatay. Pinagmalaki rin ito sa mga pulis ang kanyang principle na hindi siya pumapatay ng mga walang kalaban-laban tulad ng mga babae at bata. Ayon sa mga pulis, kahit na maliit lamang si Alexander, batak naman ang katawan nito sa pagtatrabaho sa murang edad. Kinaya din umano nito ang mga biktimang mas malalaki sa kanya dahil ang mga ito ay nasa impluwensya ng alak. Alam din umano ng binata na hindi niya kakayaning patayin ang mga ito kung nasa matinong kondisyon. Ayon sa investigasyon ng Volga Regional Police, ang motivation ni Alexander sa mga krimen ay para ma-impress ang kanyang dating girlfriend na nakipaghiwalay sa kanya. Tinawag daw siyang duwag ng babae at papatunayan daw niyang mali ito. In-identify din ni Alexander ang ilang larawan ng mga naitalang missing person. Maraming information tungkol sa kaso ang intensyong tinago ng mga otoridad sa media para maiwasan ang community panic. Sinubukan din pakalmahin ng mga otoridad ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapublish sa newspaper article na nagsasabing ang investigasyon ay hindi pa nako-confirm kung merong krimen na nangyari. Si Alexander Baitkov ay pumatay ng 9 na tao sa pagitan ng September 17, 2009 hanggang January 25, 2012. Ang binata rin ay binansagan ng media bilang Belinsky Maniac. Ang mga krimen ay naganap sa Penza na nasa Southwest Region. Ayon pa sa mabusising investigasyon, ang krimen daw ay pinagpaplanuhan ng husto ni Alexander. Hinahanda ang mga weapon na kakailanganin niya at pinag-aaralan ang kaparehong krimen ng ibang serial killers. Sinasabing ginagawa nito ang kanyang mga krimen during warm season para ang paghinalaan ng mga pulis ay ang mga temporary migrant workers. Sa kabila ng pag-amin nito sa pagkuha ng parte ng katawan ng kanyang mga biktima, hindi naman ito kinasuhan ng desecration of corpses ng International Information Agency Russia Today na dating tinatawag na RIA. Dahil ang mga ito ay natagpuan sa advanced decomposition stage, maraming parte ng katawan ng mga ito at organ ay wala na, kaya hindi masasabing merong katotohanan ang inamin itong pagkuha sa puso at atay ng kanyang 2 biktima. Ayon kay prosecutor Nadezhda Akulova, ito ay inaakusahan sa pagpatay sa 9 na tao at pagnanakaw sa isang local store. Ayon pa dito, tinatarget ni Alexander Baitkov ang mga alcoholic at homeless. Gumagamit din umano ito ng kutsilyo at hammer para tapusin ang buhay ng kanyang mga biktima. Ni-describe din nito ang 9 na killing sa kanyang journal bilang ang bloody hunt ng predator na pinanganak sa Year of the Dragon. Ang mga katawan ng 2 pa nitong biktima na nabanggit sa kanyang diary ay hindi na muling natagpuan. Wala ring police records to indicate na nagbago ang pagtingin ng kanyang ex-girlfriend kay Baitkov. Ni-approve ng prosecutor ng Penza Region ang indictment ni Alexander Baitkov noong December 28, 2012. Nag-refuse din ang binata ng jury trial. Napatunayan siyang guilty ng Penza Regional Court sa pagpatay sa 9 na katao. Nagsumiti rin ng petition si Lyubov Zoplova sa dating Minister of Internal Affairs ng Russia na si Rashid Nurgaliev para reviewin ang kaso ng anak nitong si Alexander Zoplov. Ito ay naging pasibol matapos masentensyahan si Alexander Baitkov. Nag-undergo rin ng psychological evaluation si Alexander Baitkov kung saan siya ay napatunayang nasa matinong pag-iisip. Dagdag pa sa evaluation ni Igor Yanushev na isang psychologist, si Baitkov ay pumatay para magkaroon ng credibility sa mata ng kanyang kasintahan na nagngangalang Svetlana. Noong March 22, 2013, napatunayang guilty sa incriminating act ang 25 years old ng Penza Oblast Court. Sinentensyahan ito ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Special Regime Penal Colony. Nagsumiti rin ng apela ang convict at ang lawyer nito sa higher court at sinasabing ang kanyang kaparusahan ay excessively harsh. Ayon din sa public prosecutor, ang tinagurian ng media na Belinsky Maniac ay dapat lamang manatili sa preso habang ito ay nabubuhay. Nalik din sa media ang nilalaman ng diary ni Alexander. Ayon din sa diary nito, hindi niya masabi ang kanyang mga krimen sa dating kasintahang nagsabi na siya ay spineless, ayon sa online tabloid na Life News. According sa local newspapers, ang pagpatay din umano ay nagbigay dito ng self-confidence. Nawala rin ang pagiging mahiyain nito sa harapan ng dating kasintahan na minsang nanlait sa kanya sa pagiging malambot at tinawag siyang dormat. Ayon sa Izvestia na isang daily broadsheet newspaper, meron daw evidence ng cannibalism sa ilang incidents.
Ni-review ng Trial Chamber ng Criminal Cases of the Supreme Court ang appeal ni Alexander Baitkov. Ayon kay Senior Assistant Attorney ng Region na si Yulia Makarova, ang naturang appeal ay ni-reject ng korte noong June 20, 2013. Pinagtibay ng Supreme Court of the Russian Federation ang conviction. Napatunayan itong lumabag sa Article 105 ng Criminal Code of the Russian Federation na murder of two or more persons, gayon din ang concealing crime. Napatunayan din itong guilty sa Article 158 ng Criminal Code of the Russian Federation na theft committed with illegal entry into premises. Ito ay dinala sa high security prison kung saan nakakulong ang mga pinatawan ng life imprisonment. Kinulong ito sa Correctional Colony No. 5 ng Federal Penitentiary Service Administration na nasa isang lake island sa Central Russian Vologda region. Noong April 2012, nakamit naman ni Alexander Zoplov ang kalayaan. Ayon sa lalaki, kahit na walang humingi sa kanya ng patawad sa nangyaring wrongful conviction, pinatawad na daw niya ang lahat ng involved. Ang opisina ng prosecutor ng Penza Region ay naglabas ng ibang detalye sa tinaguriang Belinsky maniac na si Alexander Baitkov. Inaakit nito ang biktima na sumama sa kanya sa pangako ng maayos na lugar na matutulugan at pagkain. Karamihan sa kanyang murders, ginamitan niya ang mga biktima ng kutsilyo na kadalasang sinasaksak niya sa ilalim ng panga. Ang isa naman ay pinaghahampas niya ng martilyo sa ulo at dibdib hanggang sa mamatay. Ang mga impormasyon ay nirelease ng Senior Assistant Attorney ng Yulia Makarova Region sa Penza News. Binigyan diin din nito na lahat ng biktima ay pinugutan ng ulo. Ang ilang biktima nito ay nidispose niya sa isang abandonadong hukay para sa mga waste oil. Umamin din itong 3 ulo ang nilagay niya sa kanyang school backpack. Sa dinurog gamit ang martilyo, ang mga bone fragment ay nitapon niya sa isang bangin malapit sa kanyang bahay. Ang ilang putol-putol na parte ng katawan naman ng mga ito ay tinapon niya sa iba't ibang lugar. Ayon sa resulta ng complex criminal psychologist at psychiatric examination, ang manyak ay merong personality disorder, pero hindi ito nakaka-influence sa kakayahan nitong ma-analyze ang kanyang aksyon. Si Alexander Baitkov ay napatunayang nasa tamang pag-iisip sa panahon na ginawa niya ang mga karumal-dumal na krimen. Ni-describe din ni Alexander ang lahat ng kanyang murder sa kanyang diary, including ang pagkain niya ng organ ng 2 sa mga ito. Ang sinasabing pagkaka-aresto dito dahil sa pagnanakaw ay nag-lead sa pagkakadiskubre ng unprecedented crime nito. Nabasa naman ng isang American citizen na nagngangalang Christina Var, na isang saleswoman sa Nevada, ang istorya ni Alexander Baitkov sa internet. Sinimulan nitong sulatan ang lalaki. Mula noon nagsimula ang communication ng 2. Pinag-aralan din ni Christina ang first language ni Alexander para mas magkaintindihan sila. Matapos ang 3 taong pagsusulatan, pumunta si Christina sa Russia para personal na makilala si Alexander. Sa pangalawang araw, pinakasalan niya si Alexander sa loob ng kulungan. At sa pangatlong araw, sinasabing nabuo ang kanilang anak na lalaki. Sinimulan din ni Christina ang mga legal steps para madala ang Mr. sa United States, tulad ng pagre-renounce ng lalaki sa kanyang Russian citizenship. Naniniwala itong pagkatapos nito, ma-extradite ang lalaki sa United States at umaasa itong doon niya matatamasa ang hinahangad na freedom. Sinasabing nakilala rin ni Christina ang ina ni Alexander nang pumunta ito sa Russia. Ayon sa mga report, sinusuportahan di umano ni Var financially ang pamilya ni Alexander, lalo na ang pangangailangan ng disabled nitong kapatid. Ayon kay Alexander, pinagsisisihan di umano niya ang mga ginawang krimen at kung meron siyang magic wand para ibalik ang panahon, hindi di umano siya kikitil ng buhay ng tao. Ang kanyang mga biktima ay mga alcoholic at homeless na pinatay di umano niya dahil hindi siya sang-ayon sa paraan ng pamumuhay ng mga ito. Si Alexander Baitkov ay binansagang Belinsky Chikatilo at the Chemba Ripper. Isinunod dito sa isang Ukrainian serial killer na merong kaparehas na MO. Ginawa ang isang documentary ayon sa buhay ni Alexander na pinamagatang The Heart Eater, The Case of the Penza Maniac. Kasama dito ang interview kay Alexander sa kanyang ina, mga investigador at ilang kamag-anak ng kanyang mga naging biktima. Nawalan nga ba ng saysay ang pagkukundina niya sa pamumuhay ng mga alkoholik nang siya ay maging serial killer na maiko-consider na mas malala pa sa isang simpleng lasinggero.